Update po tayo sa bagyong Salome. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali din po sa kanila at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Gaano ho ba kalakas itong bagyong Salome at parang ang bilis ding naging bagyo ha? Well, Connie, kasi minsan may mga low pressure area na napakalapit sa kalupaan ng ating bansa. So ito nga bagyong sa Salome ay nabumula sa isang low pressure area na minomonitor natin during the last 24 to 48 hours at ito ay nasa may bandang eastern seaboard lamang ng Taiwan at simula po kahapon nasa medium chance of development. Kanina nga madaling araw ay nagkaroon tayo ng high chance of development into a tropical depression. At ngayong umaga nga, pagdating ng mga datos natin ng alas 8 ng umaga, nakita natin na the situation is warrants the issuance po at in-upgrade na nga natin ito into tropical depression sa Salome. At within the next 24 hours, inaasahan natin na posible po itong kumilos pa south-southwestward at maapektuhan nga yung ilang lugar dito sa dulong Hilagang Luzon. Opo, so particular na ho sa mga probinsya ng ano ho bang dapat maghanda? Well, sa ngayon, Connie, nakataas po ang wind signal number 1 dito nga sa Batanes, sa western portion po ng Babuyan Island, at dito sa northwestern portion ng Ilocos Norte. Itong mga nabanggit nating lugar, posible po makaranas ng mga pag-ulan, paminsan-minsan pagbugso ng hangin, at ang mga karagatan sa kapaligiran po ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. So bukod dun sa mga kababayan natin, pinapayuhan natin na as much as possible is stay indoors at maging handa. Kailangan din po yung mga kababayan nating mga isda iwasan ng pumalawot sa mga karagatan sa paligid nitong mga nabanggit nating lugar. At patuloy din po yung coordination natin with the other government agencies patungkol sa patuloy na disaster preparedness and mitigation with regards to tropical depression sa Salome. Gaano ho ba kalakas ngayon ang hanging dala nito at hanggang kailan ho posibleng manatili ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, ang lakas ng hangin na dala ni Salome ay umabot hanggang around 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso, aabot naman ng around 70 kilometers per hour. At inaasahan nga po natin na sa darating na Biyernes ay posibleng either matunaw na ito maging isang low pressure area na lamang or tuluyan ng lumabas ng ating area of responsibility. Pero gaya nga po na nakikita natin sa ating mga screen ngayon, no, yung bagyo halos parang pasubsob kung magiging ang reference natin yung forecast movement natin, no? So from the eastern seaboard of Taiwan ay kikilos pababa pa south-southwestward patungo dito sa may bandang Batanes and Babuyan Island at posibleng ang maapektuhan yung ilang bahagi ng Ilocos Norte. Kaya ngayon pa lamang po, abiso natin sa mga kababayan natin na sa mga nabanggit nating lugar and generally sa mga kababayan natin sa Northern Luzon na patuloy nga magantabay sa update na ipapalabas ng Pag-asa every 3 hours po. At pang-apat na bagyo na nga ito sa Oktubre, nasa normal range para ho ba daw yan ang tanong ng ating kababayan? Well, kung titingnan po natin, actually ang forecast natin talaga for the month of October ay mula 2 to 4 tropical cyclones. At climatologically or historically speaking, talagang inaasahan po natin na mas maraming bagyo ang posible nating ma-monitor during the second half of every year kumpara dun sa first half. So, generally, nasa normal range pa rin po yung dami ng bagyo na naranasan natin ngayong buwan. Okay, pero may La Nina pa rin ho ba tayo? Yes, may naasahan pa rin po tayong La Nina at ang mga epekto nito posibleng ang makaranas ng mga near normal to above normal range ang ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya with regards to climate monitoring naman po, patuloy tayo nagpo-provide ng information about an existing La Nina sa ating mga kababayan at sa mga stakeholders sa pamamagitan po ng ating mga monthly climate forums. At ilang bagyo pa ho bago matapos ang taon ng ating inaasahan kaya? For the month of November po, inaasahan natin na posibleng makamonitor tayo ng 2 hanggang 3 bagyo. At sa month naman ng December, 1 hanggang 2. So generally, asahan po natin 3 hanggang 5 bagyo bago po magtapos ang taong 2025. Kailan daw mararamdaman yung mas malamig kaya na amihan? Well, patungo na po tayo sa buwan ng Nobyembre. No? So we're expecting at least possibly either this week or next week yung pag-start ng amihan season dito sa ating bansa. And it doesn't, paalala rin natin na bukod sa malamig na temperaturang posibleng maranasan sa mga susunod na buwan, ay hindi pa rin natin nirule out nga yung mga posibleng development or pagtama ng mga bagyo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yung mga observation kasi, sir, ng ilang mga kababayan din natin, parang umiikli yung
malamig na hangin, no? Dahil po sa amihan. At least for the past few years, meron din po ba tayong ganong nakikita na mangyayari sa ating po namang bansa ngayong papalapit na nga ho itong Pasko at Bagong Taon? Sinasabi nila parang hanggang Feb na lang. Dati talagang umaabot pa yan minsan hanggang dulo ng Feb. Ngayon parang January hindi na ganong kalamig. Well, kung titingnan po natin yung ating datos, no, normally, when it comes to climatological normals, ang buwan po talaga ng amihan or ang panahon ng amihan dito sa ating bansa ay nagsisimula usually buwan ng Nobyembre at nagtatapos ng buwan ng Pebrero the following year. Pero of course, that is the average po, no? May mga pagkakataon na nag-extend even up to the second or last week of February. Minsan po umabot pa hanggang first week of March. So within the range pa rin po, inaasahan nating duration ng amihan season sa ating bansa. Simula po ngayong taon hanggang possibly by February or at least before the end of February next year. Alright, marami pong salamat sa inyong mga update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.